Ang dami na ngayon, di ba? Ang lalaki pa. Ang lalaki. Oo. Kaya lang, ingat-ingat. Dapat tinetesting yun eh. Minsan di rin siya parang walang kulay din. Oo, totoo. Samantala, ito naman po ay pinagmamalaki naman ni Justice Secretary Leila de Lima na may dalawang breakthrough sa reinvestigation ng Visconde Massacre case. At isa na po rito ang galing sa isang witness na pumasa sa polygraph o lie detector test. Dagdag pa ng kalihim, meron pang 4 hanggang 5 testigo na nakatakdang sumailalim sa polygraph test sa susunod na linggo. Sa ngayon, pigil pa sa pagbibigay ng detalye si De Lima sa kung sino ang saksi at ano ang kanyang nalalaman. Gayunman, aminado ang DOJ na wala pa rin bagong physical evidence sa kaso. May taning na hanggang June 30 ang DOJ para maghain ng panibagong reklamo kaugnay sa karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Visconde noong 1991. Ayan. Siya hindi pa rin natatapos. Dahil pang karumal-dumal na krimen. Diba? Paano kunyari, hindi sila Hubert. Satisfied kaya si Mang Lau? Oo nga. Nahuli na yung mga suspect, hindi sila Hubert. Satisfied kaya siya. Kawawa naman din yung itong grupo nila Hubert. Lumitaw pala talaga sa Supreme Court na isa sa matinding desisyon nila wala palang fingerprints, no? Yung grupo nila Hubert sa loob ng bahay. Sa lahat ng ebidensya? Wala. Oh, okay. Pero yung mga construction workers sa kabilang bahay ng mga Visconde, yun. Nakita sa bumbilya. Kaya nga sabi ni Secretary Laila, yung ilan sa mga masasangkot uli dito ay mga na-absuelto dati. Yung mga hindi naman dumaan sa mismong yung preliminary pa lang yun, hindi naman double jeopardy yun. Hindi naman nasampahan ng kaso sa korte yun. I'm interested to know, ang tagal na kasi nung kaso. Oo nga eh. The memory of a person na nakikita, alam mo yung mga ganun. Wala bang epekto yun sa testimonya? Pero ano makukuha nila Hubert? I mean, for me, they suffer sila for so many years. Yun ang dapat na silipin natin, yung batas pag ikaw ay wrongfully accused. Alam mo, may ginawa kami sa Brigada 7 nung araw. Nahirapan sila kumuha ng trabaho at konti lang yung danyos na ibinigay sa kanila. Sa Amerika, binabayaran sila Kasi diba? naman walang trabaho They can sue the government. Pag may trabaho ka, iba yung formula ng korte. Ano yung sweldong nawala sa'yo. Diba? Kaya ako sleepless nights. Sleepless nights. Diba, yung opportunity na wala sa kanila, yung sana nakapag-asawa sila, anak, ang dami. Para maiwasan na rin yung kung sino-sino, kung may galit ako sa'yo, tuturo kita. O kaya kung may malaking reward, ituturo kita. Diba? Tapos anong pwede ikaso kay Jessica Alfaro? Diba? Pati doon sa judge na naging justice. Diba? Samantala, tuloy-tuloy pa rin po sa paghahanda si Mami Jonicia Pacquiao para sa kanyang bonggang birthday party na gagawin sa General Santos City sa linggo. Todo po ang practice at preparation ng Pac Mom para sa party kung saan sasayaw siya ng Argentine tango na first time daw niyang gagawin. Handa na ang gown o actually mga gown ni Mami D. At magsusot din daw siya ng tiara para maging mala royal celebration ang feel na kanyang party. Wow. Mga fans ko, malapit na. Ilang tulog na lang. Friday na bukas. Saturday, Sunday na. Abangan niyo ako. Pwede pang-duet ni Pacman. At sakto naman na makakaabot ang ating pambansang kamao Congressman Manny Pacquiao sa party ng kanyang mommy at tuloy pa rin nakatakda ng pag-uwi sa bansa bukas. Ngayong araw, inaasang isa sa publiko na ang magiging ruta para sa Heroes Welcome kay Pacman. Sana nga mag-duet sila sa dance numbers. Hindi ko alam kung anong mas exciting, yung arrival ni Pacman o yung birthday party ni Mommy D. Doon ako sa birthday. Kasi, alam mo, in-interview pa nila yung dance instructor ni Mommy D kasi pinagawa na ni Mommy D ng Amerikana, syempre, kasi partner niya, diba? Kailangan terno doon sa kanya. At sabi ng kanyang dance instructor, talagang nakakabilib daw si Mommy D. Kaya-kaya niya lahat ng moves. Kaya nabubuhat niya kasi very fit. Sino-invite mo si Mommy D? Si Mommy D. I'm sure makikita natin ang footage na yan sa Monday. Kasi Sunday party na yan. Good luck, Paris Hilton. Friends sila, diba? Invitado. Hindi ko alam kung pupunta, pero imbitado siya. Makakain na siya ng minudo kung sakali. Amazing balita naman mula sa Cebu na kompleto na ng mga residente ng Mandaue City ang paggawa ng kanilang biggest rice cake o bibingka bilang bahagi ng kanilang kapistahan doon. Matapos ang 33 oras sa pagluluto, 33 hours
nabuo na ang 50 feet, 40 centimeters in diameter na higanting bibingka. Meron din itong bigat na mahigit 5 tonelada at kapal na 3 inches, ginamitan ng 13,500 na nyog, 60 sako ng asukal at 61 sakong rice flour. Pero kahit higante ang laki ng bibingka, walang laban ito sa mga residente na nagawang ubusin ito sa loob lamang ng 30 minuto. Yun ang record. Yun ang record. 30 minutes sa ubos yung gahiganting. Yun ang record. Wala pang mga taga-unang hirit dyan, ha? Oo nga. Kung nandito yan, ako. Mga Sana 15 minutes. 15 Nasaan minutes. yung nyog? Hinalo na sa ano Yung pag yan. nyug, sa bagay, 30 minutes lang pala. Kasi pag nyug, di ba nilalagay sa pagkain, mabilis masira yung pagkain. So, at least to, 30 minutes lang pare, walang panahon para masira eh. Ang galing. Na lang, ibubudbud mo yun Okay. yung sa ibabaw. Ang sarap. Pinagpawisan yung bibingka. Natakot. Okay, balita naman sa Amerika, nagdala ng bagong record din, no? Bagong record. Alam niyo ba, may bagong record. Balita talaga. mula sa Amerika. Bibingka Yan, rin yung kaya? isang robot. Ano Binitin mo ginawa kayo. niya? Matapos itong tumagal sa mahabang lakaran, gamit lamang isang single battery charger. Charger? Charge. Pwede na Battery charge. Ang robot may pangalang Star Wars. Galing. Oh my God. Ranger. Wow! Na nakapaglalakad ng mahigit 65 kilometro. Yun lang gagawin niya. Wow! Gamit ang isang remote control, pinalakad ang robot sa loob ng 30 oras. Bay, parang bibingka lang ah. Dahil dito, nabasag ni Ranger ang lumang robot na walking record na umabot lamang sa 23 kilometro. Ang bagong record na yan ni Ranger, posibleng gamitin sa pag-aaral para lalong mapatagal ang buhay ng mga robot na gumagamit ng baterya. Wow! Malay mo next time, kung gumawa sila ng malaking ganyan, pwede nang sakyan, di ba? Ito talaga yung mga scientists, ano? Pero mas mabilis pa rin ang lakad ng tao sa Yung lakad ng mga, robot. yung mga scientists, ano talaga, pag may invention sila, tinututukan nila. Yung nakasombrero pa, oh. Oo nga, ang cute. Kasi nakakita ko niya yung sa gagamba, eh. Eh? Oo. Di Na ba, robot? ilan ang ano ng gagamba? 8. Mga 8. Di pinutol yung 2. Tumalon. Nabawasan ang distansya. Pinutol uli yung 2, di 4 na. Tumalon. Nabawasan ang distansya, nawala ang direksyon. Pinutol ngayon yung lahat, no? So, hindi na makakilo. Siyempre, yung gagamba, hindi na makatalon. Ayun. Ay, pag wala, siya'y nabingi. Talaga nakatutok yung mga scientists. Nakatutok sila talaga. Ay, ngayon ko lang narinig yun. I-note ko yun na. Okay, good. Ibabahagi ko sa Bakit ba? sambayanan. Bakit ba? Ang gagamba pala pag nawala yung kanilang galamay, nagiging Nabibingi. bingi. Oo nga. Eto na, papunta po tayo sa United Kingdom kung saan na-imbento ng isang 76-year-old na lalaki ang isang lawnmower na pwede sa lupa at sa tubig. Na-imbento pa ni John Hinton ang isang lawnmower na pwede rin magamit bilang bangka. lawnmower yan, di ba? Oo. Tinawag niya itong short cutter na ginawa ni Hinton para magkaroon siya ng masasakyan papunta at pabili. lawnmower? Lawnmower? Iba yan, iba yan. Lawnmower ba yan? Oo, lawnmower yan. Pero parang pag sinakay mo doon, o diba, mula sa kanyang bahay, ang lawnmower/boat tumatakbo sa bilis na 10 kilometers per hour at ginawa ni Hinton sa loob ng 2 taon at ginastosan niya ng $1,600. Sinasakay naman pala sa boat. Oo nga, akala ko naman. Bakit na lang? Okay, hindi pa tayong France. Yes, we're going to France. Bonjour, mula naman sa Aprelata. France, kung saan binuksan na ang 2011 Cannes Film Festival. Pero bukod sa mga artista, merong ibang pinagkakaguluhan ng mga movie fans doon. Walang iba yan kundi si Lady Gaga na merong surprise performance sa opening ng pinakamalaking film festival sa buong mundo. Noong una, chismis pa lang, balita magpa-perform si Gaga sa Cannes nang makita siyang nagre-rehearse sa waterfront doon. Kaya naman laking tuwa ng kanyang fans ang kantahin niya ang hit single na Judas, suot ang isang black lace outfit at red scarf. Uy, sana mag-concert siya rito. Ano ba itsura talaga? Ay, ano ba yung itsura niya pag wala siyang makeup At concert na siya dito actually. Talaga? Bago saan siya siya sumikat dito? ng Di ba siya gusto. sikat Was I nun? here? Oh, Yes! sponsored ni na Ime. Yan, sayang, di tayo nakapunta. Sana mag-concert siya ulit dito. Oo nga, ulit-ulit. At narito na mga maagang showbiz balita ni Miss Luan D. Luan. Kamusta tuhod mo? Ayos na ayos. Naka-Lady Gaga shirt na ako. Kunwari siya si Lady Gaga. Joke lang. Narinig po ang aking hot showbiz chika this fun Friday morning. Proudly Pinoy News po ito dahil 2 sa ating kababayan ngayon ang umaariba sa Hollywood at kasama po sa upcoming blockbuster movie na Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Ang isa sa kanila si Daphne Joy Narvaez na gumaganap bilang mermaid sa pelikula.
Tubong Olonga po si Daphne na nag-migrate kasama ang pamilya niya sa Amerika noong siya'y 8 years old pa lamang. At dahil sa hilig niya sa entertainment, sumali siya sa ilang talent shows. And at the age of 18, napansin ang kanyang talento at napabilang siya sa mga hit TV series tulad ng CSI Las Vegas at Criminal Minds. Napili naman si Michael Elano Rosales sa role na pirata sa pelikula. Mula sa mahigit 4,000 nag-audition for the role. Wow! Bukod sa pag-arte, isa rin siyang rapper at performer. Pero sa kabila raw ng pagiging kilala nila abroad, hindi raw nila makakalimutan ang kanilang pagiging Pilipino. Hinit panahon ngayong umaga. Ayan, makakaranas pa rin tayo ng mga mainit-init na umaga. Pero po yung Mindanao, meron pong tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Yan po yung hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na nagsasalubong sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya ang Mindanao, medyo magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Ang Luzon at Visayas naman, meron pa rin yung high pressure area ridge. Ayan, so medyo itinataboy nito yung anumang sama ng panahon. Pero mga kapuso, expect nyo pa rin po magkakaroon tayo ng mga pulo-pulo o kalat-kalat na pag-ulan sa hapon o sa gabi. Kasama na dyan ang Metro Manila mga kapuso. Ang ating pong sunrise ay 5:29 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:16 ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan nyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mga hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Okay, para sa walang kasing sayang, Fun Friday! Yan, dito kayo sa official Summer Tambayan, dinideklara ko yan. Oh, yay! Bakit ba? Bakit ba? Ito ang unang hirit! Hirit ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka